May buntag sa atong mga kaigalaan sa tibuok kalibutan, may aga sa tanan ng mga kailungguan o magandang umaga sa ating lahat sa mga katagalugan. So, nakitaan ko lang ang video ni Father Darwin sa iyang reel. Aton nga lang taon ang iyang video. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Muna Makatrindog balahibo mga kabyanan ang iyagin play nga video. Kaya naman, ano ang balya? Dili ang Biblia mao ang pillar of truth or foundation of truth. Kuyawa oy. Unsa kini katinuod ang iyang ginapangsulti nga dili ang Biblia mao ang pillar of truth. O gusto niya nga ipasabot nga ang simbahan, Iglesia Apostolika Romana or ang Iglesia Apostolika Romana Katolika mao ang pillar of truth. Tinuod ba ka ni? Unsa may gisulti sa Biblia? Bi atong tan-awon kuno bi. What is the pillar of truth? Mga kaigalaan, kung atong tan-awon sa Biblia atong gigamit karon ha, King James Version ni siya, King James Version. So atong mabasa dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 20. What is the pillar of truth niya? Pagasulti niya. And are built upon the foundation of the apostle and the prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Unsay pagasabi mga kaigalaan? Walay may gisulti diri ang Biblia nga ang simbahan apostolika Romana mao ang pillar of truth. Kinsa di ang pillar of truth? Mao si Hesukristo mga kahigalaan. Ato pang basahon sa usa ka teksto niya. Isaias 28:16. Unsay gisulti mga kahigalaan? Therefore that saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, He that believeth shall not make haste. So dito ating makikita mga kapatid, mga taga pakinig at taga panonood na yung foundation, yung stone ay walang iba, ay si Kristo. Sabi niya dito, napakaliwanag, 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Sabi niya, indeed all drink in some spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So yung rock na yun mga kapatid, mga kaibigan, ay walang iba kundi si Kristo. At meron po tayong tatlong definition ng katotohanan. Tingnan natin kung makikita natin dito yung Iglesia Apostolika Romana, no, sa katotohanan. Tingnan natin. So yung unang teksto na katotohanan ay ating makikita sa John 17 verse 17. Tingnan natin, babasahin natin. Ito yung pagkasabi niya. Gusto mo kakantahin ko pa, Father Darwin? Sabi niya, Thy word is truth, Thy word is truth. John 17:17 says Thy word is truth. Wala naman tayong nababasa dito na katolika, yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Okay lang naman kasi binabaliwalang bisa niya yung banal na salita ng Diyos. Kasi nasa Iglesia Apostolika Romana daw ang katotohanan. Isa pang katotohanan na ating makikita. Ito, yung pagkasabi niya guys. Pangalawang katotohanan na ating makikita is Psalms chapter 119 verse 142. Ano yung pagkasabi niya dito? Sabi niya, Thy righteousness is an everlasting righteousness, and Thy law is truth. Pangalawang definition ng katotohanan, yung kautusan. Hindi naman sinusunod ni Father Darwin ng simbahan Apostolika Romana. Yung pangalawang katotohanan, yung kautusan. Thy law is truth, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya binawali-walang bisa nila yung kautusan. At sinasabi na wala na yung kautusan. Hindi niya kasi tinatanggap yung katotohanan Kasi yung tinatanggap na ng Iglesia Apostolika Romana yung ang katotohanan. Pero yung kautusan hindi niya tinatanggap. So kakantahin ko pa? Hindi na. Ito pa, yung maganda yung sinasabi niya na si Kristo ang nagtatag ng Apostolika Romana. Ito yung pagkasabi. Pero hindi nila sinusunod si Kristo. Kasi sabi niya dito sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man comes into the Father but by me. Bakit hindi naman natin sinusunod yung katotohanan? Tatlong katotohanan. Yung salita ng Diyos, wala na. Hindi niya sinusunod kasi sabi niya, hindi ang Biblia ang pillar of truth. Ano yung pillar of truth para sa kanya? Yung Iglesia Apostolika Romana. Pangalawang katotohanan, yung kautusan. Yung kautusan ng Diyos, Psalms 119 verse 142, hindi niya sinusunod din. Binabalingwala, hindi niya rin sinusunod kasi yung pang-apat na utos doon, sasabi, alalahanin mong araw na pagpapahinga, yung Sabado, hindi naman niya sinusunod. At sabi doon, huwag kang gumawa ng imahin, hindi ka sinusunod, kaya makikita natin maraming imahin sa loob ng Iglesia. O di ba? At pangatlo, si Jesus Christ, yung katotohanan, I am the way, the truth, and the life. Pero hindi niya rin sinusunod. Sinasabi niya lang, alam ko naman na nag-aaral. Ano napakaganda lang dito? Kasi sabi niya, hindi daw yung Biblia, yung pillar of truth, pero nagko-quote sa galing sa salita ng Diyos, galing sa Biblia. Paano ba naman yun? Sana, hindi mo na ito gagamitin. Kukunin mo doon sa sulat, galing sa simbahan Apostolika Romana. Hoy, Father Darwin, okay ka lang? Sabihin mo lang, nandito lang ako.